Magandang umaga po mga kapatid sa Panginoon. Kung meron po kayong kaibigan o kakilala na hindi naniniwalang Diyos ang Panginoong Jesus, I believe meron, kapitbahay man yan, kaklase, katrabaho, o nakasalubong lang, hindi na po yan bago. Actually, kung babalik po tayo sa Biblia, sa Bible times, meron na po tayong mga mababasang karakter doon na hindi naniniwalang Diyos ang Panginoong Jesus. Ito po ang ilang halimbawa. Sabi po sa John 10 verse 33, hindi ka namin babatuhin dahil sa mabubuti mong gawa, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat sinasabi mong ikaw ay Diyos, gayong tao ka lang. Nasa Bible na po yan. Hindi po yan Pilipinas lang o sa panahon lang natin. Bible times pa lang, may mga naniniwala na si Kristo ay tao lang at hindi Diyos. At hindi po nila matanggap yung katotohanan na yan. At nang i-claim ng Panginoong Jesus na siya ay anak ng Diyos, ano po ang naging response ng mga karakter na ito sa Bible? Inakusahan nila siya ng blasphemy o pamumusong. Pag sinabi pong blasphemy, yan ay pambabastos o kawalan ng respeto sa Diyos. Ano po yung ginawa ng Panginoong Jesus para akusahan siya ng blasphemy? Liname niya na siya ay anak ng Diyos. At ang ibig sabihin po kasi ng pag-claim ng Panginoong Jesus na siya ay anak ng Diyos ay may kinalaman sa kanyang pagka-Diyos. At yung Bible character po na titingnan natin sa umagang ito, yung ikalawang senturyon, yung nagbantay po dun sa Kalbaryo, ay narinig at nasaksihan itong mga akusasyon na ito at ang naging response din ng Panginoong Jesus sa akusasyon na ito laban sa kanya. At matutunghayan po natin sa umagang ito kung ano ang naging konklusyon ng centurion na ito. Sa storya ng kanyang buhay ay makikita po natin na ang Diyos na nagkatawang tao at hindi nagkasala kailanman ay itinuring na kasalanan para sa ating kaligtasan. Yan po ang isang napakagandang katotohanan na makikita natin sa storya ng buhay ng centurion na ito. Ngayon, bago po natin tingnan yung dalawang naging pahayag niya, pag-usapan po muna natin yung mga sabi-sabi tungkol kay centurion na ito. Ayon po sa apocryphal legend na mababasa sa The Gospel of Nicodemus, ang pangalan po ng centurion na ito ay Longinus. 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 Isa po siyang bulag na centurion. At ayon po dun sa legend na ito, siya yung sundalong tumusok sa tagiliran ng Panginoong Jesus. And ayon din po sa legend na ito, tumalsik yung ilang dugo ng Panginoong Jesus dun sa bulag niyang mata at dahil doon ay nakakita siya. At ayon sa legend na ito, yun po ang dahilan kaya siya naging mananampalataya. At yung storya pong yan ang naging basihan ng isang pista na ipinagdiriwang tuwing mahal na araw dito mismo sa bansa natin, sa Marinduque. Ang tawag po dito ay Moriones Festival. Pero yung kwento po na yan, bagamat nasa Bible yung may tumusok na sundalo sa Panginoong Jesus, nandun yun sa Bible, nasa dyan, at may lumabas na tubig at dugo sa Panginoong Jesus, pero wala po tayo mababasa sa salita ng Diyos tungkol sa pangalan ni Longinus. Wala po tayong mababasang himalang nangyari doon sa mga sandaling yon. Kaya hindi po tayo nakikiisa sa pagdiriwang na yon. Pero kagaya po ng naging karanasan ng bulag na pinagaling ng Panginoong Jesus sa Book of John din. Sabi ng bulag na yon, I once was blind, but now I see. Itong centurion po na titingnan natin sa umagang ito ay nandoon din sa ganoong kalagayan. Dati din siyang nasa kadiliman, bulag sa katotohanan. Pero dahil sa mga karanasan niya doon sa Kalbaryo, humantong siya sa pagkilala sa katotohanan. Sa umagang ito, titingnan po natin ang dalawang mahalagang katotohanan na ipinahayag ng centurion na ito doon sa Kalbaryo, na may kinalaman po sa likas ng Panginoong Jesus. Ang una ay ang pahayag niya tungkol sa pagiging tunay na anak ng Diyos ng Panginoong Jesus. At ang ikalawa ay tungkol sa pagiging walang kasalanan ng Panginoong Jesus. Yan po ang dalawang pahayag niya na mababasa natin sa Bible. Tingnan po natin yung unang pahayag nitong centurion na ito. Mababasa po natin yung unang pahayag niya
sa Mark chapter 15 verse 39. Ang sabi po, nakatayo sa harap ng krus ang kapitan ng mga sundalo at nakita niya kung paanong nalagutan ng hininga si Jesus. Sinabi niya, totoo ngang siya ang anak ng Diyos. Matapos po yung mga makita niya ng mga pangyayari doon sa Kalbaryo, and I think even bago pa yung Kalbaryo, ay dumating ang centurion na ito sa conclusion na ang Panginoong Jesus nga ang anak ng Diyos. Totoo nga. Ngayon, bakit po sasabihin ng isang tao na totoo nga? Totoo pala, totoo nga. Kasi may narinig ka po, di ba? May narinig kang sabi-sabi, may narinig kang balita. Uy, sabi nila ganito yan ah. Tapos napatunayan mo ngayon, kaya sasabihin mo, totoo nga. Totoo nga. Ano po yung pinanggalingan nito? Ano ba yung narinig nitong centurion na ito? Sa tingin ko po, since nandun na siya sa paglilitis sa Panginoong Jesus, una niya itong narinig ng sabihin ng mga religious leaders kung ano yung akusasyon nila laban sa Panginoong Jesus. Mababasa po natin yan sa John 19 verse 7. Ang sabi po, pero nagpumilit ang mga Hudyo, may kautusan kami at ayon dito dapat siyang mamatay dahil sinasabi niyang anak siya ng Diyos. O, yan po ang akusasyon ng religious leaders laban sa Panginoong Jesus. And I believe, narinig po ito nung centurion na ito. Totoo kaya? Totoo ba na siya ang anak ng Diyos o totoo yung sinasabi nilang binabastos niya yung Diyos nila? Okay, thank you. Ulitin ko lang po, no? So, nandun po tayo sa tinitingnan natin yung mga akusasyon laban sa Panginoong Jesus. And nakita natin sa John 19 verse 7 yung binanggit na akusasyon ng mga religious leaders. Sa Matthew 26, makikita natin dyan na in-affirm ng Panginoong Jesus yung sinasabi nilang kine-claim niyang anak siya ng Diyos. And dun sa Kalbaryo, inulit po ito ng mga religious leaders. At yung centurion ang na-assign na magbantay kasama ng mga tauhan niya sa Kalbaryo. At narinig niya po itong bagay na ito. Sabi ng mga religious leaders, hindi ba't sinasabi mong gigibain mo ang templo at muli mong itatayo sa loob ng 3 araw? Bakit hindi mo iligtas ang iyong sarili? Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, bumaba ka sa krus. Narinig na naman niya. Yan yung akusasyon na binanggit kanina eh. Yung pagiging anak ng Diyos nung pinako nila. So nasa kamay ngayon ng centurion na ito kung paniniwalaan ba niya na itong ipinako nila, itong pinarusahan nila ay anak ng Diyos o ang paniniwalaan niya ay yung sinabi ng mga religious leaders na pambabastos sa Diyos, yung claim na yon. Naniniwala po ako na itong centurion na ito ay hindi lang ito yung first time niya na magpako sa krus. Meron na silang mga ibang karanasan pa. Meron na silang mga ibang kriminal na ipinako na rin sa krus. At alam niya po yung itsura ng nagpapanggap lang pag nandun na sa krus. Pero iba po ang Panginoong Jesus. Sa kabila ng torture ng crucifixion, very torturous po yan eh. Napakahirap po na nandun sa krus. Sa kabila ng torture ng crucifixion, ang Panginoong Jesus ay nanatiling in control sa kanyang emosyon, sa kanyang pagsasalita, sa kanyang pakikipag-usap dun sa mga nandun sa krus ng Kalbaryo. At ito pa po, nanatili din siyang in control hanggang sa huling hininga niya. Meron po ba dito sa ating kayang i-give up ang kanilang soul or spirit? Kaya nyo po bang isuko yung soul nyo ngayon at mamamatay na kayo sa oras ding yon? Wala po. Pagpapakita po yun na ang Panginoong Jesus ay in control pa rin kahit dun sa mismong hininga niya. Yan pong mga bagay na yan ay nakita ng centurion na ito. At dahil pinagbantay po siya dun sa Kalbaryo, masasabi din po natin na narinig niya yung 7 huling wika ng Panginoon. At kung napakinggan niya yung 7 huling wika ng Panginoon, makikita niya po yung connection sa pagitan ng Ama at ng Anak. Ito po yung ilan sa mga makikita niya. Di ba sabi po ng Panginoong Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. May kausap siya. Hindi naman yung religious leaders ang kausap niya. Hindi rin naman yung mga magnanakaw. Pero itong kinakausap niya ay tinatawag niyang Ama.
Tapos maya-maya maririnig niya yung isang magnanakaw, kakausapin ng Panginoon. Sabi ng magnanakaw, Panginoon, alalahanin mo ko kapag naghahari ka na. Meron siyang kaharian. Tapos pinangako ng Panginoong Hesus dun sa magnanakaw, ngayon din kakasamahin kita sa paraiso. Ibig sabihin, after yan, may lakad pa sila. Tapos sabi na, maririnig niyan, later on, maririnig ng centurion, sisigaw ang Panginoong Hesus, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Hindi po natin alam kung religious centurion ito kagaya ni Cornelius, isa po sa mga centurion din na pag-aaralan natin. Pero kung hindi man po siya religious na centurion, ay iisipin niya nga po, ang kinakausap ng Panginoong Hesus ay ang Diyos. Kanina narinig niya may kinakausap ang Panginoon na tinatawag niyang Ama. Ngayon tinatawag niya itong Diyos. Tapos dun sa pinakahuling wika ng Panginoon, Ama, sa iyong mga kamay pinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Tinawag niyang Ama. So kung gagawa ng logical conclusion itong centurion, iisipin niya, may kausap siya na tinatawag niyang Ama at itong kausap niya ay Diyos. Tapos meron siyang kaharian. Then, anak nga siya ng Diyos. Tapos kontrolado niya pati yung pagkamatay niya. Hindi yan kayang gawin ng mga pinapatay nila. Minsan may sinasabi pa yung nakapako sa krus na nakapako na. Ingatan niyo yung... Tapos patay na siya. Hindi niya natapos yung kanyang speech. Di ba? Pero ang Panginoong Jesus, natapos niya lahat ng gusto niyang sabihin. At winakasan niya ang lahat sa pamamagitan ng isang sigaw. At nakita po yan ng centurion. Very much in control itong ipinako nila. At mas napagtibay po yung konklusyon na yan sa centurion nang masaksihan niya kung paano nag-react, kung paano nag-respond ang kalikasan doon sa pagkamatay ng anak ng Diyos. Anong response ng kalikasan? Lumindol, tanghaling tapat, nagdilim. Hindi lang po sa loob ng ilang minuto, kundi sa loob ng 3 oras at maaring mahigit pa. Hindi po yan eclipse. 3 oras at mahigit na kadiliman sa tanghaling tapat. Tapos lumindol. Kahit ang kalikasan ay nagluksa sa pagkamatay ng anak ng Diyos. At itong centurion na ito, nabalitaan din po niya na napunit, kahit walang pumupunit, napunit yung makapal na tabing doon sa templo na tumatakip doon sa pinakabanal na lugar. At lahat ng mga pambihirang pangyayari na ito, itong mga supernatural events na ito, ay nangyari sa panahon na namatay ang anak ng Diyos. Kaya matapos po ng lahat ng pangyayari na ito, ang konklusyon ng centurion, ang unang talatang makikita natin o mababasa sa Gospel of Mark na nagpahayag ng pinakaunang ng katotohanan na ipinahayag ni Mark doon sa verse 1. Kasi sa Mark 1 verse 1, ito po ang sabi ni Mark. Ito ang magandang balita tungkol kay Hesukristo na anak ng Diyos. At kapag binasa niyo po yung Gospel of Mark, tuloy-tuloy, wala kayong mababasang tao na kumikilala na si Kristo nga ay anak ng Diyos. Hanggang sa umabot po kayo sa pagbabasa sa Kalbaryo. At doon yung unang mababasa yung pinakaunang tao sa Gospel of Mark na kumilala na si Kristo nga ay anak ng Diyos. Si Kristo ay tunay na anak ng Diyos. Totoo nga yung sinasabi niya. Hindi totoo yung sinabi ng mga religious leaders na blasphemy o pambabastos sa Diyos yung kanyang ginagawang claim. Kundi yung claim niya na siya ay may pagka-Diyos, yung claim niya bilang anak ng Diyos ay totoo. Actually, kapag binasa po natin ang Biblia, hindi lang naman ang Panginoong Hesus ang tinawag na anak ng Diyos. Si Adan po ay tinawag na anak ng Diyos. Pwede niyo po yung mabasa sa Luke, doon sa genealogy ni Jesus. Pagdating kay Adan, sinabing si Adan ay anak ng Diyos. Diyos ba si Adan? Hindi po Diyos si Adan. Sino pa po yung mga tinawag ng Biblia na anak ng Diyos? Ang Israel ay tinawag na anak ng Diyos.
Ang mga angels ay tinawag pong mga anak ng Diyos. Nung nagtuturo po ang Panginoong Hesus ng Beatitude, sinabi niya na yung mga peacemakers ay tatawaging anak ng Diyos. At sinabi din po ni John na yung mga sumasampalataya sa Panginoong Hesus ay binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Pero gaya nga po ng tanong ko kanina, dahil ba sa tinatawag itong mga anak ng Diyos, Diyos na rin sila? Ang totoo po, ang paggamit ng title na anak ng Diyos dito sa mga nabanggit ko ay iba sa paggamit ng title na anak ng Diyos sa Panginoong Hesus. Ang pagiging Son of God ng Panginoong Hesus ay very unique. Bakit po? Si Adan ay tinawag pong anak ng Diyos dahil wala siyang mga magulang. Wala siyang ama at ina. Ang direct na lumikha sa kanya ay ang Diyos mismo. At kaparehas po niyan, ang dahilan din kaya tinatawag na anak ng Diyos yung mga anghel. Hindi po nanganganak ang mga anghel. Kaya ang bawat isang anghel, kahit napakarami nila, ang bawat isang anghel, ang direct creator nila ay ang Diyos kagaya ni Adan. May kinalaman po yan sa pag-create sa kanila directly. Kaya sila tinatawag na anak ng Diyos. Ang bansang Israel at yung mga peacemakers ay tinatawag pong anak ng Diyos symbolically, hindi literally. Symbolical po yun. At yung mga mananampalataya, tinatawag po yung anak ng Diyos dahil sa pananampalataya nila kay Kristo. Sa mga nabanggit ko, wala pong dahilan sa mga yon ng pagiging anak ng Diyos ng Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus po ay hindi nilikha. Hindi siya creation. Hindi siya creature. Actually, kapag binasa po natin ang Colossians, makikita natin doon na sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, nilikha ang lahat ng bagay, nakikita man o hindi nakikita. Kaya ba yun ng tao lang? Hindi po yun pwedeng i-claim ng tao lang. Pero ang Panginoong Hesus ay creator. Creator siya. Hindi rin po siya bunga ng sex sa pagitan ng Diyos at ni Mary. Hindi po nag-sex ang Holy Spirit at si Mary. Ang sinabi po ng Biblia, nilukuban ng kapangyarihan ng banal na Espiritu si Maria at nagdalang tao siya. Miracle po yung nangyari. Supernatural event. Hindi siya product ng human process. Ang pagiging anak ng Diyos ng Panginoong Hesus ay tumutukoy po sa kanyang nature as God. Mamaya may mga ipapakita po akong verses sa inyo na nagpapakita na parehas ang nature ng pagiging Diyos ng Ama at ng Panginoong Hesus. At maliban po sa tumutukoy ito sa kanyang nature as God, tumutukoy din po ito sa relasyon niya sa Ama as part of the Trinity. Hindi po tayo, clarification lang po ulit, hindi po tayo naniniwala na tatlo ang Diyos. Iisa lang po ang Diyos, pero ang Diyos na ito ay ipinahayag ng Biblia sa tatlong persona. So ang pagtawag ng title ng anak ng Diyos kay Kristo ay may kinalaman sa nature niya as God and sa relationship niya with the Father. Sa unique relationship nila, not as creator-creature relationship. Hindi po yun ang relationship nila. Kaya nga po, inaakusahan siya ng blasphemy. Kasi hindi po matanggap na itong mga religious leaders na ito, na itong tao na ito ay magkiklaim na Diyos siya. Hindi po nila matanggap na ang Diyos ay magkakatawang tao. At sa pagkakatawang tao ng Diyos, hindi nila matanggap lalo na silang mga relihiyosong tao ang kaaway niya. Di ba kung ako po ay member ng mga Pariseo noon, iisipin ko na kung magiging tao man ng Diyos, kakampihan niya ako kasi ako yung nag-a-uphold ng kautusan niya eh. And yet, nung nagkatawang tao ang salita, nang nagkatawang tao ang Panginoong Hesus, kalaban niya itong mga religious leaders na ito. Napakarami pong mga talata sa Biblia ang magpapahayag ng katotohanan na ito na ang Panginoong Hesus ay tunay na anak ng Diyos, God in nature, and has a unique relationship with the Father. Pero ilang talata lang po yung titingnan natin. Sa John 17:5, ang sabi po ng Panginoong Hesus, "And now, Father, glorify me in your own presence with the glory that I had with you before the world existed." Ano po ang sabi niyan? Ang Panginoong Hesus ay nag-i-exist na
bago pa man mag-exist ang mundo. At meron na po siyang taglay na glory bago pa man mag-exist ang mundo. Hindi ka pwedeng magkaroon ng glory kung non-existent ka pa. Ano pong ginagawa niya sa talatang ito? Inuutusan niya po ang Ama na luwalhatiin siya. Pwede po bang gawin niya ng tao lang sa Diyos? Meron po bang kayang mag-claim dito sa atin na dapat gawin ng Ama na i-glorify tayo? Hindi po. And yet, kayang gawin yan ng anak dahil iisa sila ng Ama. Tapos, doon po sa Hebrews 1 verse 3, ito po, napakalinaw po ng talatang ito. Sa kanya makikita ang nagniningning na kadakilaan ng Diyos at kung ano ang Diyos, ay ganoon din siya. Siya ang nag-iingat sa lahat ng bagay sa mundo sa pamamagitan ng makapangyarihan niyang salita. Matapos niya tayong linisin sa ating mga kasalanan, umupo siya sa kanan ng makapangyarihang Diyos doon sa langit. Kung ano ang Diyos, ay ganoon din siya. Sabi sa mga English translations, He is the exact manifestation of God. Tapos sa Colossians 2 verse 9, ang sabi po, for in Christ lives all the fullness of God in a human body. Ang buong kapuspusan daw ng Diyos ay nananahan sa katawang tao ni Kristo. Tapos sa John chapter 1 verse 1 and 14, sabi po, bago pa man likhain ng lahat, naroon na ang tinatawag na salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Verse 14, nagkatawang tao ang salita at namuhay na kasama natin. Nakita namin ang kadakilaan niya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Kaya nga po sinasabi nating si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Dahil nagkatawang tao ang salita. At yung salita na yon, according sa verse 1, ay Diyos. Itong mga katotohanan na ito po tungkol sa pagka-Diyos ni Kristo ay nakita nung centurion. Nasaksihan niya yung demonstration ng pagiging anak ng Diyos ni Kristo doon sa Kalbaryo. At sinang-ayunan yan at ipinahayag yan ng centurion. Tunay nga na ito ang anak ng Diyos. Pero hindi lang po yun ang nasaksihan ng centurion doon sa Kalbaryo. Ito po yung ikalawang pahayag niya. Tingnan po natin. Sabi po sa Luke 23 verse 47, nang makita ng kapitan ng mga sundalo ang nangyari, pinuri niya ang Diyos at sinabi, talagang walang kasalanan ang taong ito. Dito po sa ikalawang pahayag nitong centurion, makikita natin na pinatotohanan niya na ang Panginoong Hesus ay walang kasalanan, inosente, matuwid. Kanino niya po ito posibleng unang narinig? Kasi again, sabi na naman niya, tunay nga. Talagang walang kasalanan ang taong ito. Ibig sabihin, kagaya po nung kanina, meron na naman siyang basihan ng kanyang conclusion. At posibleng unang narinig niya po yung innocence ng Panginoon sa asawa ni Pilato. Nang magpadala ito ng mensahe doon kay Pilato, ang sabi po ng mensahe ng asawa ni Pilato, huwag mong pakialaman ng taong yan na walang kasalanan dahil nabagabag ako ng husto dahil sa panaginip ko tungkol sa kanya. Matthew 27 verse 19. Sinabi niya na walang kasalanan ang Panginoong Jesus. And then I think dahil nga po centurion ito at sila yung magke-carry out ng anumang judgment ni Pilato, narinig din po niya yung sinabi ni Pilato sa John 18 verse 38. Sabi po ni Pilato, wala akong makitang kasalanan sa taong ito. At kahit dun sa krus ng Kalbaryo, dun sa Kalbaryo mismo, narinig niya na naman na yung isa dun sa mga nakapako ay nagsabing walang kasalanan ang Panginoong Hesus. Sabi po nung isang magnanakaw sa Luke 23 verse 41, talagang dapat lang naparusahan tayo ng kamatayan dahil sa mga ginawa nating kasalanan. Pero ang taong ito'y walang ginawang masama. Inosente po siya. Alam po ng centurion na ito, kung yung pinaparusahan nila dun sa krus ay deserving dun sa punishment na yon. Makikita niya, maikukumpara niya yan dun sa mga una nilang pinarusahan. Siguro nagbawala, nagmumura, lalaban pa para lang makawala dun sa kanilang parusang tinatanggap.
Ngayon, pag binasa po natin ang Matthew 27, verse 27, pwede nating sabihing posibleng nasaktan din ng senturyon na ito ang Panginoong Jesus. Sabi po sa Matthew 27, verse 27, dinala ng mga sundalo si Jesus sa loob ng palasyo ng gobernador at nagtipon ang buong batalyon ng mga sundalo sa paligid niya. Buong batalyon po ng sundalo yan nakasama ni Pilato. At ang isang batalyon po ay binubuo ng around 500 na mga sundalo. At sa isang batalyon, posibleng mayroong 6 na senturyon. At itong senturyon na pinag-uusapan po natin ngayon ay isa doon sa mga around 6 centurions na yon. At siya yung na-assign na magbantay doon sa Calvary. So, pag tiningnan natin ang Matthew 27 verse 27, posibleng dumampi ang kamao niya sa Panginoong Hesus. Kasi pagkatapos po nito, makikita natin yung torture na ginawa nila sa Panginoong Hesus. Buong batalyon po yan na nagpahirap sa Panginoon. Inisip kaya niya na bakit hindi lumalaban itong taong ito? Bakit hindi siya nagrereklamo dun sa parusang ginagawa namin sa kanya? Kasi hindi po lumalaban ng Panginoong Hesus nung siya ay ginugulpi. Bakit? Iba ito sa mga ibang pinarusahan na namin. Tumatakas yung iba. Yung iba makikisuntok pa, makaganti lang. Pero ito, wala. Tapos narinig din siguro niya yung sigaw ng mga tao nang hilingin nila kay Pilato na ipako siya sa krus. Ipako siya sa krus. Deserve ba niya yung parusa na maipako sa krus? Pagdating dun sa Kalbaryo, maririnig niya ang Panginoong Hesus na nananalangin. Humihingi ng kapatawaran. Humihingi ng kapatawaran. Pero hindi para sa sarili niya. Humihingi siya ng kapatawaran para dun sa mga nagpako at nagpapako sa kanya. Wala nga siyang kasalanan. Wala talaga siyang kasalanan. Kaya sa lahat ng mga nakita at natunghayan niya, mga narinig niyang pag-uusap doon sa krus, nag-conclude din itong senturyon na ito kasama nila Pilato, ng kanyang asawa at nung magnanakaw, na totoo nga na walang kasalanan ang Panginoong Hesus. At ito pong ipinahayag na ito ng senturyon na ito ay hindi lang naman exclusive doon sa 4 na yon na nabanggit kong karakter, kundi yung Bible mismo ay nagpapakita sa atin na ang Panginoong Hesus ay sinless. At least 4 na magkakaibang author ng New Testament ang nagpahayag ng katotohanan na ito. Una po yung sa Hebrews, ang sabi sa Hebrews 4:15, nadarama rin natin ng ating punong pari ang lahat ng kahinaan natin dahil naranasan din niya ang lahat ng pagsubok na dumarating sa atin, pero hindi siya nagkasala. Tapos ang sabi pa po sa 2 Corinthians 5 verse 21 ni Pablo, kailan may hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin itinuring siyang makasalanan para sa pamamagitan niya ay maituring tayong matuwid ng Diyos. Si Pablo, walang kasalanan daw o hindi nagkasala si Kristo. Si Juan, ang sabi po niya sa 1 John chapter 3 verse 5, alam ninyong si Kristo na walang kasalanan ay naparito sa mundo upang alisin ang ating mga kasalanan. And last but not the least, si Pedro sa 1 Peter 2 verse 22, ang sabi po niya tungkol sa Panginoong Jesus, hindi siya nagkasala o nagsinungaling man. Malinaw po ang testimony ng 4 characters sa passion ng Panginoong Jesus at ng 4 na manunulat ng New Testament na si Kristo ay walang kasalanan. Hindi siya nagkasala kailanman. At siya lang po sa Biblia ang nai-record na walang kasalanan. Wala na po tayong iba pang mababasa sa Biblia na isinulat nila na hindi daw nagkasala, liban sa Panginoong Jesus. Mula po kay Adan, kasama din si Mary, pati po tayo sa panahon natin ngayon, lahat po tayo ay nagkasala. Lahat po tayo ay ipinanganak na merong makasalanang likas. Makasalanan po tayo sa gawa, sa isip, sa salita at sa gawa. At pinapatunayan po yan ng mga gawa natin. At yung kasalanan na yan ang naging hadlang sa pagitan po natin at ng Diyos.
At para ma-reconcile tayo sa Diyos, kailangan po ng special offering, ng perfect offering. Kailangan ng perfect sacrifice. Kagaya po nung mga hayop na walang kapintasan na iniaalay nila noon sa lumang tipan. Ang problema po yung mga hayop sa lumang tipan na iniaalay nila ay bagamat walang kapintasan, hindi po nakakapag-alis ng kasalanan. Pero ito po ang mabuting balita. Ayon kay John the Baptist, ang Panginoong Hesus, ang kordero ng Diyos na inihandog para mag-alis ng kasalanan ng mundo. Siya ang kordero ng Diyos na inihandog para mag-alis ng kasalanan ng mundo. Kaya magpasalamat po tayo sa Panginoon dahil ipinakita niya po na siya ay sinless at siya ang perfect sacrifice para maalis ang ating mga kasalanan. Ngayon, nakita po natin sa pahayag ng senturyon na ito na ang Panginoong Hesus ay Diyos, tunay na anak ng Diyos, at siya ay walang kasalanan. Pero mapapatanong pa rin tayo, bakit siya nandun sa krus? Kung siya ay Diyos, kung siya ay walang kasalanan, bakit siya naghihirap at nakapako doon sa krus? Kasi po, kailangan ng pumasok ng Diyos sa eksena sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Wala sa atin, walang tao ang pwedeng maging sakripisyo para sa atin. Kaya gaya ng nabasa natin kanina, ang salita ay nagkatawang tao. At tiniyak niya na sa kanyang pagkakatawang tao, ang kamatayan niya ay magiging sapat na kabayaran doon sa hinihinging kabayaran ng kasalanan. Para maibigay niya sa atin ng libre, maibigay niya ng libre ang buhay na walang hanggan sa sino mang sasampalataya sa Kanya. Yan po ang dahilan kung bakit ang Diyos na walang kasalanan ay nakabitin doon sa krus ng Kalbaryo. Bilang konklusyon po, naligtas kaya itong senturyon na to? Kung pagsisisi po ang pag-uusapan natin, ang pagsisisi po ay ang pagbabago ng isip. At kung iniisip ng senturyon na ito noon na ang Panginoong Hesus ay walang pinagkaiba doon sa mga ibang pinaparusahan nila, pero matapos ng mga masaksihan niya, ay nag-conclude siya ngayon na totoo nga na ito ang anak ng Diyos. Hindi siya nagko-commit ng blasphemy. At totoo ngang wala siyang kasalanan. Then nagbago siya ng isip. Masasabi nating nagsisi siya. Sumampalataya ba siya? Sabi po ni Pablo sa Romans 10 verse 10, ang pananampalataya ay nagmumula sa puso. Hindi po sa nguso, hindi sa isip. Kaya kung ang senturyon na ito ay ipinahayag niya itong mga katotohanan na ito galing sa pananampalataya niya sa kanyang puso at hindi lang nanggaling dito sa kanyang kaalaman o sa kanyang isipan, then masasabi po natin na darating ang araw, makikita natin siya sa paraiso. Pero kung ang kanyang ipinahayag ay galing lang sa kanyang isipan at hindi siya nanampalataya sa kanyang puso, hindi po siya maililigtas ng pananampalataya na yan. May mga tao pong naniniwala, may mga taong alam na ang Panginoong Hesus ay Diyos. May mga taong alam na ang Panginoong Hesus ay walang kasalanan. Pero kung hanggang alam lang po yan at hindi sila nananampalataya sa kanilang puso tungkol sa mga katotohanan na yan, wala pong patutunguhan yung kaalaman na yan. Kayo po ba ay sumasampalataya sa inyong puso na si Kristo ang tunay na anak ng Diyos, ang Mesyas, ang Diyos na nagkatawang tao para iligtas tayo? Kung si Kristo po nakilala nyo ay tao lang, then hindi po yan ang Kristong kilala ng mga alagad.
Kung ang Kristo pong kilala nyo ay tao lang, hindi po yan ang Kristong sinampalatayanan ng sinaunang iglesia. Kung ang Kristong kilala nyo ay tao lang, hindi po yan ang Kristo ng Biblia. Yes, sinasabi po sa Bible na si Jesus ay tao, pero wala po kayong makikita na tinuturo ang Biblia na siya ay tao lang. Ang nagsasabi po sa Biblia na siya ay tao lang ay yung mga taong hindi naniniwala na Diyos siya, gaya ng unang talatang tiningnan natin kanina. Si Kristo ay Diyos at tao. Sumasampalataya po ba kayo na si Kristo ay hindi nagkasala? Pero dahil sa atin, itinuring siyang makasalanan. Pinatay siya, pinarusahan siya sa isang parusa na karapat-dapat lang para sa isang talamak na kriminal. Sana po, kagaya ng senturyon, tayo ay sumasampalataya sa ating puso sa mga katotohanan na narinig natin sa umagang ito. Na ang Panginoong Hesus ay tunay na anak ng Diyos. Hindi nagkasala kailanman. Pero dahil sa pag-ibig niya sa atin, siya ay nagkatawang tao, siya ay itinuring na makasalanan para sa ating kaligtasan. Magandang umaga po sa inyong lahat.